Sa isang maliit na bayang napapalibutan ng mga punong kahoy at palayan, naroon ang bayan ng San Mareno. Isang lugar na tila hindi naaabot ng ingay ng syudad, ngunit may sariling ingay ng tsismis at panghuhusga sa katahimikan ng mga residente. Dito isinilang si Amiel Sagrado, isang sanggol na agad pinagluhuran ng pangamba ng kanyang mga magulang. Sa unang tingin ay mistulang isang normal na sanggol si Amiel. Makinis ang balat, mahimbing matulog, at may mahahabang pilikmata na parang isinadyang iguhit. Ngunit nakalipas ang ilang araw sa ospital, napansin ng doktor ang kawalan ng galaw mula baywang pababa. Matapos ang serye ng pagsusuri, natuklasan na si Amiel ay may congenital paralysis, isang kondisyon na hindi na kayang igalaw ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Tahimik ang kwarto nang marinig ni Crispin, ama ni Amiel, ang balitang iyon. Tumayo siya mula sa bangkong kaharap ng doktor. Pinagitna ang mga palad sa kanyang noo at tinitigan si Lorena, ang kanyang asawa, na nooy pilit ipinipikit ang mga matang may luhang ayaw umawala. "Ano yung kasalanan ko, ha?" Mariing tanong ni Crispin sa asawa, boses na punong-puno ng sisi. "Wala tayong kasalanan, Chris," sagot ni Lorena. Nanginginig ang boses. "Hindi natin ginusto to. Hindi ko kayang itaguyod ang batang yan. Hindi ko kayang harapin ang mga tao sa baryo. Magkakaroon tayo ng anak na hindi makakalakad kailanman? Anong klasing buhay yon?" At sa hindi inaasahang araw, isang linggo makalipas ang paglabas ni Amiel mula sa ospital, iniwan ni Crispin ang kanyang mag-ina. Wala ni sulat ni anino. Lumipas ang mga taon. Hindi na muling nagpakita. Iyon ang unang sugat sa puso ni Amiel na hindi niya kailanman naintindihan. Ngunit nadama niya kahit hindi niya pa iyon mabigkas. Habang lumalaki si Amiel, unti-unti niyang naramdaman ang pagkakaiba niya sa ibang bata. Sa edad na 3, nang simulan niyang tuklasin ang kanyang paligid, laging may kasama siyang limitasyon. Hindi siya makatakbo, hindi siya makapaglaro ng habulan, at higit sa lahat, hindi siya makalapit sa lawa, ang tanawin sa bintana, na araw-araw niyang minamasdan mula sa kanilang maliit na kubo. Ang lawa ng San Mareno ay parang isang pangakong imposibleng maabot. Banal sa kanyang paningin, tila may mahiwagang kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng pagdurusa, ito lamang ang nagbibigay ng katahimikan sa kanyang puso. "Kailan kaya ako makakalapit sa lawa, Nay?" Minsang tanong ni Amiel habang sinusubukang abutin ang isang makukulay na ibong lumilipad sa di kalayuan. "Darating ang panahon, anak," sagot ni Lorena habang iniipit ang pawis sa kanyang noo gamit ang lumang panyo. "Darating ang araw, makakalapit ka rin dyan. Kahit hindi ka makalakad, may paraan ang Diyos." Si Lorena ang naging lahat para kay Amiel, ina, ama, guro at tagapagtaguyod ng mga pangarap. Nagtatrabaho siya bilang tagalabada sa bayan. Minsan ay tinatanggap rin niyang tagalinis sa mga bahay ng may kaya. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi siya nakalimot ngumiti. Dahil ang ngiti ni Amiel, iyon ang tanging gantimpalang ayaw niyang mawala. Si Amiel, kahit pilay, ay punong-puno ng talino at pag-asa. Sa edad na 7, marunong na siyang bumasa at sumulat. Gumagamit siya ng lumang typewriter na binili ni Lorena sa ukay-ukay at madalas ay lumilikha ng mga kwento tungkol sa lawa. Isang batang lumilipad papunta sa gitna ng tubig, nakasakay sa isang higanting ibon. Walang kapansanan, walang limitasyon, malaya. "Ate Del, sabi mo kapag sumigaw ako sa tubig, maririnig ako ng diwata?" Tanong ni Amiel minsan sa kapitbahay na si Del, isang kwela at bungangera, ngunit mapagmalasakit. "Oo naman, basta taimtim ang dasal mo, baka bigyan ka pa niya ng gulong na may pakpak," tawa ni Del. At nagtawanan silang dalawa. Bago pa man pumasok sa loob si Amiel, tiningnan niya muli ang lawa, pinikit ang mata at mahinang binulong, "Sana makalapit ako sa iyo." Ang kanilang bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping yero, nakatayo sa gilid ng kalsada na matatanaw ang buong lawa. Sa umaga, nagsasalimbayan ang mga ibon sa ulap. At sa dapit hapon, tila nasusunog sa ginto ang tubig tuwing lumulubog ang araw. Si Amiel, nakaupo sa kanyang lumang wheelchair,
ay tila pintor na may sariling canvas ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng iniwang sugat ng kanyang ama at sa kabila ng paghihirap nila ng kanyang ina, si Amiel ay lumaki na maupusong mas malawak pa sa lawa ng San Mareno. Hindi siya naging mapagreklamo, hindi siya naging mapait. Tanging pag-asa, pag-unawa at kagustuhang maranasan ang karaniwang kaligayahan ng isang bata ang baon niya sa araw-araw. Minsan sa kanyang pagsusulat, iniukit niya ang mga salitang ito sa kanyang lumang notebook. Hindi ko kailangang makalakad para makapunta sa pangarap ko. Basta may magtutulak. Walang kamalay-malay si Amiel. Ang simpleng panalangin niyang iyon ay maririnig, hindi ng diwata, kundi ng isang taong higit pa sa inaakala niyang makakatulong. Ang taong magbabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Ang bayan ng San Mareno ay tila isang malaking teatro kung saan lahat ng residente ay may papel. Ang tsismosang kapitbahay, ang mapagmalasakit na tindera, ang mga kabataang walang ibang hangarin kundi ang maghanap ng kasiyahan kahit sa maling paraan, at siyempre, ang mga pipilay-pilay na aktor na kahit walang linya ay pinag-uusapan pa rin. Sa gitna ng bayan, isang kubo na yari sa pinagtagpi-tagping yero, ang tahanan ni Amiel at ng kanyang inang si Lorena. Naroon sila, tahimik na namumuhay sa kabila ng mga matang laging nakasunod sa bawat galaw nila. Si Amiel, sa kabila ng kanyang kondisyon, ay lumaking magiliw at puno ng pangarap. Ngunit hindi iyon naging sapat upang tanggapin siya ng buong komunidad. Araw-araw, tila bahagi na ng simoy ng hangin ang mga pabulong-bulong ng mga residente. Kapag dumadaan ang nanay niyang si Lorena, dala siya sa kanyang wheelchair, naririnig nila ang mga sabing, "Kawawa naman, may bata pa't ganun na ang kapalaran." "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." Ngunit paano nga ba hindi pakikinggan ang isang buong bayang tila ginawa ng libangan ang panghuhusga? Mas naging mahirap pa ito dahil sa presensya ni Jolo, isang binatang galing sa mayamang pamilya. Si Jolo ay kilala sa San Mareno bilang makisig ngunit mapang-api. Laging may kasamang barkada na sa tingin ni Amiel ay tila pawang mga minions lamang ni Jolo. Ang kanilang libangan, si Amiel. "Ano, Amiel? Kailangan mo ba ng gasolinan para umandar yung wheelchair mo?" Sabay halakhak ni Jolo. "Gusto mo ba ng mga training wheels? Ay teka, di ka pala marunong tumayo," dagdag ng isa sa mga barkada. Hindi na mabilang ang mga pagkakataong naging target si Amiel. Minsan, tinulak pa nila ang wheelchair nito sa putikan na nagdulot ng mahaba at mabigat na paglilinis para kay Lorena. "Kulang tayo sa pera, pero yan na naman sila," himutok ni Lorena isang gabi habang nililinisan ang putikang gulong ng wheelchair ni Amiel. "Hayaan mo na sila, Nay. Hindi naman tayo napapansin ng Diyos kung wala tayong pinagdadaanan, di ba?" Sagot ni Amiel, pilit na ngumiti sa kabila ng lungkot. Sa kabila ng lahat, hindi natutong magtanim ng galit si Amiel. Sa halip, inisip niya kung paano makakatulong sa sarili. Dahil hindi niya magamit ang mga kamay sa pagbuo ng maliliit na laruan tulad ng ibang bata, nagsimula siyang gumamit ng bibig. Unay nagpractice siya sa pagsulat. "Anak, ang ganda naman ito," puna ni Lorena, hawak ang isang larawan ng lawa sa ilalim ng buwan. "Nay, balang araw, makikita natin yan ng mas malapitan," sagot ni Amiel. "Basta wag mong hayaang hadlangan kanila, ha? Tulo ka lang," paalala ng kanyang ina. Sa gabi, habang tahimik ang bayan at nagsisimula ng pumanaw ang araw, si Amiel ay patuloy na gumagawa ng mga guhit na sumasalamin sa pangarap na mahawakan ang lawa. Sa bawat brushstroke, naipapakita niya ang kanyang kalayaan, isang kalayaang hindi mahahawakan ng sinuman, kahit ni Jolo. Sa kabila ng pangungutya ng bayan ng San Mareno, nahanap ni Amiel ang isang maliit na puwang ng kapayapaan, ang mundo ng kulay, anyo at imahinasyon. At sa maliit na kubo nila, kung saan ang hangin ay puno ng mga pabulong ng tsismosa, unti-unting nabuo ang kwento ng isang batang hindi kailanman nagpatinag. Tuwing hapon, binibitbit ng kanyang ina si Amiel papunta sa bangketa malapit sa lawa. Bagamat marami nang narinig si Amiel tungkol sa lugar na iyon, ang magagandang tanawin, ang malamig na simoy ng hangin, at ang tila awit ng manaalon sa di kalayuan,
Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito ng malapitan. "Amiel, dito tayo ngayon. Maganda ang sikat ng araw at may lilim pa," sabi ni Lorena habang inayos ang wheelchair ng anak sa ilalim ng isang puno. "Salamat, Nay," sagot ni Amiel. Ang mga mata ay tila nagmamasid sa lahat ng bagay sa paligid. Noon niya unang nakita si Ikoy, isang batang palaboy na palaging nagkukubli malapit sa lawa. Madungis, payat at tila laging nakaabang sa may tindahan ng pinapay. Wala ni isa sa mga nagdaraan ang pumapansin kay Ikoy. Para siyang anino sa sikat ng araw. Naroon, ngunit walang nakakakita. Kilala siya sa bayan bilang magnanakaw sa palengke, laging galisin at palaging pinag-uusapan ng mga tindera. "Ano na namang kinuha ni Ikoy?" Madalas na tanong ng isang tindera habang sinusuri ang kanilang mga paninda. "Siguro tinapay na naman. Palaging gutom ang batang yon," sagot ng isa pang tindera. Ngunit hindi ganito ang tingin ni Amiel. Sa kabila ng kalagayan ni Ikoy, nakita niya ang isang batang hindi nalalayo sa kanya. Nangangarap, naghahanap ng pag-asa kahit hindi nakikita ng karamihan. Kaya't tuwing hapon, habang iniwan siya ni Lorena para bumili ng ilang gulay sa palengke, napapansin ni Amiel si Ikoy na nakatambay sa may bakery. Walang imik, laging nagmamasid, tila laging nag-iisip ng paraan kung paano maibsan ang gutom. Isang araw, habang hawak ni Amiel ang isang lumang kwaderno kung saan siya madalas magguhit, nakita niya si Ikoy na biglang tumakbo mula sa bakery. "Hoy, magnanakaw!" sigaw ng isang tindera. Sabay habol, ngunit mabilis na tumakbo si Ikoy, tanga ng isang maliit na tinapay sa kanyang maruming kamay. Tumigil si Ikoy sa isang sulok malapit sa bangketa, malayo sa tingin ng mga tao. Doon niya binuksan ang tinapay at mabilis na kinain ito. Walang pakialam kung may nakatingin. Si Amiel, mula sa kanyang kinaupuan, ay napansin ang kabuuan ng nangyari. Walang sinabing masama, walang reklamo. Tinitigan niya si Ikoy hanggang sa ito'y tumingin din sa kanya. Sa kanilang pagkakatinginan, may umiral na katahimikan na tila nag-uusap ang kanilang mga mata. "Huwag mo akong isusumbong ha," mahina at garalgal na sabi ni Ikoy, ngunit may halong kaba at pakiusap. "Baka gutom ka lang," mahinang tugon ni Amiel. Ngumiti siya, hindi pilit, kundi parang sinasabi niyang naiintindihan niya ang pinagdaraanan ni Ikoy. Tila nagulat si Ikoy sa sagot ni Amiel. Sanay siya sa mga taong agad na nagagalit, nanunumbat o pinagtatawanan siya. Ngunit ang batang ito, nakaupo sa wheelchair at mukhang wala ring kakayanan. Bakit ito ngumiti sa kanya? "Gusto mo?" tanong ni Ikoy. Iniabot ang kalahati ng tinapay kay Am. Umiling si Amiel at sumagot, "Ikaw na lang, mukhang kailangan mo yan." Hindi na muling nagsalita si Ikoy. Nang maubos niya ang tinapay, tumayo siyang muli, pinalis ang mumo sa kanyang damit at iniwasang magtagal pa sa lugar. Ngunit mula noon, tuwing dadaan siya sa bangketang iyon, laging naroon si Amiel, palaging nakangiti, minsan ay abala sa kanyang notebook, ngunit laging nakatingin at nagbibigay ng hindi mapaliwanag na kapayapaan sa madalas magulong araw ni Ikoy. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Ang bawat sulyap at ngiti ay tila sapat na upang malaman nilang pareho silang hindi magkaaway. Sa bawat hapon na nagkikita sila, unti-unting nabubuo ang isang tahimik ngunit mahalagang koneksyon. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay nila ang simpleng pagkikita, ang pagtigil ng oras sa gitna ng ingay ng bayan. Si Amiel na palaging nangangarap na makita ang lawa ng malapitan at si Ikoy na laging nagtatago mula sa mga mata ng mga tao ay natagpuan ang isa't isa sa lugar na iyon. Isang lugar na tila nagiging kanlungan ng dalawang pusong naghahanap ng pag-asa. Sa mga susunod na araw, hindi lamang pagkain ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Si Ikoy, bagamat mahiyain at laging alangan, ay natutong magsalita ng ilang bagay tungkol sa kanyang buhay. "Wala akong bahay," ani Ikoy minsan, habang tinitingnan si Amiel na naguguhit ng isang magandang tanawin ng lawa. "Bakit?" tanong ni Amiel, hindi upang manghusga kundi upang maintindihan. "Iniwan ako," sagot ni Ikoy.
Parang ako lang ang may kasalanan kung bakit nagkaganon. Pero parang ikaw din, iniwan ka rin, di ba? Napatingin si Amiel kay Ikoy. Natigil sa kanyang pagguhit. Hindi siya sumagot agad, ngunit sa tingin niya, nauunawaan nilang isa't isa. Hindi kailangang ipaliwanag, hindi kailangang bigyang hustisya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ikoy na may isang taong hindi nagagalit, hindi nangingilag, at hindi basta na lang umaalis. Bagamat pareho silang mula sa magkabilang dulo ng lipunan, si Amiel, isang batang may ina na nag-aalaga sa kanya, at si Ikoy, isang palaboy na walang pamilya. Pareho silang may pinagdaraanan na hindi kayang punan ng salapi o pagkain. Pareho silang may pangarap. Pareho silang umaasa. At kahit sa simpleng ngiti ni Amiel, natutunan ni Ikoy na hindi lahat ng tao'y masama. Hindi lahat ng tao'y hahatulan siya agad. Sa bawat hapong nagkikita sila, parang may tumutubong pag-asa sa puso ni Ikoy na isang araw may magbabago. Sa bawat hapong pagdaan ni Ikoy, hindi maikakaila ang unti-unting pag-init ng kanilang samahan. Sa umpisa, dumarating siya ng walang kibo, umuupo sa isang malayong bangko at nagmamasid lamang habang nagguguhit si Amiel sa kanyang lumang notebook gamit ang bibig. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, natutunan ni Ikoy na magtanong, magkwento at magpahayag ng kanyang iniisip. Amiel, tawag ni Ikoy isang hapon habang nilalaro ang isang piraso ng karton na tila ba'y espada. Anong ginagawa mo? Ah, ito? Tumango si Amiel patungo sa kanyang kwaderno. Ginuguhit ko ang lawa. Gusto ko lang tandaan kung gaano kaganda ang mga alon tuwing sumasayaw sa hangin. Galing, ani Ikoy. Tila nagulat na may ganitong kakayanan si Amiel. Paano mo yan natutunan? Sinubukan ko lang, wala naman kasi akong magawa dati. Kaya't natuto akong gumamit ng bibig. Sa una, pangit, pero habang tumatagal, mas gumaganda. Ngumiti si Amiel, parang ikaw. Napakunot no si Ikoy. Parang ako? Oo, sa una, tahimik ka lang. Pero habang tumatagal, nagiging mas okay ka. Napakamot sa ulo si Ikoy. Hindi siya sanay sa ganitong usapan, pero naramdaman niyang totoo ang sinabi ni Amiel. Sa mga sumunod na hapon, nagsimula nang magkwento si Ikoy. Kwento tungkol sa buhay kalye, sa kariton niyang bahay, at sa mga araw na natutulog siya sa ilalim ng bituin. Iniwan ako ng magulang ko noong 6 na taon ako, pag-amin ni Ikoy isang hapon, habang nakaupo sa damuhan malapit kay Amiel. Bakit? Tanong ni Amiel. Pinipilit na huwag maawa at manatiling kalmado. Di ko rin alam, sagot ni Ikoy. Tinutukod ang baba sa kanyang mga tuhod. Siguro dahil di nila kaya. Simula noon kung saan-saan na lang ako nakikitulog. Pero sanay na rin ako. May karipon akong tinutulugan ngayon. Okay naman. Tumango si Amiel, pero di niya maiwasang maramdaman ang lungkot para kay Ikoy. Alam mo, dagdag ni Ikoy, ikaw siguro ang pinaka-normal na tao sa lahat ng nakilala ko. Normal? Natatawang sabi ni Amiel. Yung hindi agad nagagalit, hindi nang huhusga. Tanggap mo lang ako kahit madungis at walang kwenta. Sagot ni Ikoy tumingin kay Amiel na para bang hinihintay ang kanyang tugon. Baka dahil alam kong hindi madali ang buhay. Sagot ni Amiel, ngumiti sa kanyang kaibigan. Lahat tayo may pinagdadaanan. Siguro, mas okay kung magtulungan tayo kaysa manghusga. Sa kabila ng kanilang magkabilang daigdig, si Amiel na may ina na nag-aalaga sa kanya at si Ikoy na sanay mag-isa, nagkaroon ng pagkakaintindihan na hindi maipaliwanag. Ang mga guhit ni Amiel na para sa marami ay ordinaryo lang, ay nagbigay inspirasyon kay Ikoy. Sa mga ito, nakita niya ang sining ng pag-asa, ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang araw-araw. Alam mo, Ikoy, sabi ni Amiel, bawat guhit ko may kwento. Parang ikaw din. Kwento? Anong kwento? Kwento ng isang batang natutong tumayo kahit iniwan ng mundo. Napangiti si Ikoy. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya. Hindi niya ito nasabi ng diretso, pero sa isip niya, si Amiel ang naging dahilan para maniwala ulit siya sa pangarap. At sa puso ni Ikoy, umusbong ang hangarin. Balang araw gusto niyang makatulong kay Amiel.
Gusto niyang makaganti sa kabutihang ipinapakita nito sa kanya, kahit sa simpleng paraan. Isang araw, dumating si Ikoy na may dala. "O ano yan?" tanong ni Amiel nang makita ang isang bagay na mahigpit na hawak ni Ikoy. "Eto," sagot ni Ikoy, sabay abot ng isang sirang laruan. Isang maliit na truck na kulang-kulang na ang gulong at halos di na gumagalaw. "Nakita ko sa tabi ng palengke. Alam ko hindi na maganda. Pero naisip ko baka gusto mong gamitin. Pwede mo sigurong i-drawing." Tiningnan ni Amiel ang laruan, ang mga bitak nito at mga nawawalang piraso. "Salamat," sabi ni Amiel, at ngumiti siya. Hindi masyadong nagpakita si Ikoy ng reaksyon, pero sa kaloob-looban niya, masaya siya. Simple lang ang laruan, pero para sa kanya, isa itong tanda ng kanilang pagkakaibigan. Isang paalala na sa mundong puno ng paghihirap, may pagkakataong may mabuting puso ang magbibigay halaga sa kanya. Sa bawat hapong pagdaan ni Ikoy, nadaragdagan ang kanilang samahan. Hindi nila kailangan ng maraming salita o magagarang bagay para maipakita ang kahalagahan ng isa't isa. Ang kanilang munting pagkakaibigan ay nagsilbing patunay na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may ilaw na nagiging gabay. Sa kabila ng kahirapan, natutunan nilang may lakas sa bawat ngiti at kwento. At sa bawat sandaling iyon, alam nilang habang magkasama sila, hindi kailanman sila nag-iisa. Sa San Mareno, ang araw ng kapistahan ay laging inaabangan. Mula sa makukulay na banderitas na nakasabit sa bawat kanto, hanggang sa musika ng drum and laye na umaalingaw-ngaw sa buong bayan. Ito ang panahon kung kailan nagtitipon-tipon ang mga tao upang magdiwang. Sa tuwing sumasapit ang hapon, nagmamadali ang mga residente na pumuwesto sa tabing lawa kung saan ginaganap ang taunang parada ng bangka na sinundan ng nakakamanghang fireworks display. "Amiel, anak, magmadali tayo. Gusto mong makita ang parada, hindi ba?" "Opo, Nay," sagot ni Amiel habang pinapanood si Lorena na sinisikap ilabas ang kanyang wheelchair sa makipot nilang pintuan. Nang maihanda na ang lahat, maingat na itinulak ni Lorena ang wheelchair ni Amiel patungo sa gilid ng lawa. Napuno ang paligid ng ingay ng mga nagtitinda ng sorbetes, cotton candy at mga barbecue. Ang mga tao'y nagsisiksikan, bawat isa'y may layuning makakita ng maganda mula sa kanilang pwesto. Hindi masyadong malapit sa tubig ang kanilang napwestuhan, ngunit sapat na ito upang makita ang mga bangka habang dumadaan. Ilang metro mula sa kanila, may matarik na bahagi ng damuhan na bahagyang madulas dahil sa makailang ulit na ulan noong nakaraang linggo. Alam ni Lorena na may konting panganib doon, kaya't sinigurado niyang nasa lugar na hindi madaling mahulog si Amiel. "Dito na lang tayo, anak. Siguradong makikita mo ang lahat ng maayos," sabi ni Lorena. Hinahawakan ang balikat ng anak. "Opo, Nay. Ayos po rito." Habang palapit na ang parada, unti-unting dumami ang tao. Maging si Jolo at ang mga barkada niya ay naroon. Nagnamasid, naghahanap ng bagong mapaglilibangan. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas nilang gawing target ang mga hindi makakaganti. At alam nila na si Amiel ay isang madaling puntiryahin. "Tingnan mo yon," bulong ni Jolo sa kanyang mga kaibigan, sabay turo kay Amiel na abala sa panunood. "Nasa wheelchair na nga. Andito pa. Baka gusto rin sumakay sa van." Nagkatawanan ang kanyang mga kasama habang patuloy nilang tiningnan si Amiel na tila isang laruan na pwede nilang manipulahin. Nang dumaan si Lorena sa isang tindahan upang bumili ng tubig, mabilis na kumilos si Jolo at ang kanyang mga barkada. Ang tagal na nitong isang turito. Baka gusto niyang mas malapit sa tubig, sabing pabiro ni Jolo. Walang sinayang na sandali. Tinulak nila ang wheelchair ni Amiel. Hindi inaasahan ni Amiel ang biglaan at marahas sa paggalaw ng kanyang upuan. Nagulat siya, napakapit sa mga gilid, ngunit wala siyang magawa. Mabilis ang kilos ng mga barkada ni Jolo. Walang nagawa si Amiel kundi tignan sila habang bumabaligtad ang kanyang wheelchair. "Hoy, tigilan niyo yan!" sigaw ni Amiel. Pero mabilis silang tumawa at tumakbo palayo. Iniwang nagkakagulo ang kanyang pwesto. Tumilapon ang wheelchair at bumaon si Amiel sa malambot na lupa. Hindi pa siya tuluyang natutumba,
pero ang gulong ay dumudulas pababa sa damuhang basa. "Tulong! Tulong!" sigaw niya habang nararamdaman ang unti-unting paggalaw ng kanyang katawan papunta sa gilid ng lawa. Sa kabila ng kasiyahan at ingay ng kapistahan, halos walang nakapansin sa kanya. Ang mga tao'y nakatuon ang pansin sa parada ng bangka, sa musika at sa mga tindang pagkain. Parang isang munting ingay ang sigaw ni Amiel sa dagat ng ingay na bumalot sa paligid. Ang damuhang kanyang kinabagsakan ay mas madulas kaysa sa inaasahan. At bawat pagkilos niya ay tila nagpapabilis lamang ng kanyang pagdulas patungo sa gilid ng tubig. "Anak, kumusta na dyan?" Tanong ni Lorena mula sa tindahan, hindi pa napapansin ang nangyari. Nasa gitna si Amiel ng pagtitimbang kung pipilitin ba niyang gumalaw o mananatiling walang galaw. Pero alam niyang mas lalong mapapadali ang pagdulas niya kung gagalaw siya ng husto. "Nay, tulong!" sigaw niya ng mas malakas. Umaasa na ang kanyang boses ay aabot kay Lorena o kahit kanino sa paligid. Ngunit sa dami ng tao, walang nakarinig. Hanggang sa biglang may isang boses na sumigaw, "May bata doon! Tulong!" Hindi niya nakita kung sino ang sumigaw, ngunit iyon ang naging dahilan upang magsimulang maglapit ang ilang tao. Ang mga mata ng mga tao ay nagsimulang maghanap sa direksyon ng ingay. "May nahulog!" sigaw ng isa, sabay turo sa dako kung nasaan si Amiel. Sa wakas, dumating si Lorena, tumakbo papunta sa anak habang sumisigaw ng tulong. Pero hindi pa rin sila makalapit agad dahil sa dami ng tao. Dahan-dahang tumigil ang musika ng parada at sa isang iglap, napansin ng marami ang nangyari. Ngunit bago pa tuluyang dumula si Amiel sa gilid ng tubig, biglang may lumapit na hindi inaasahan. Mula sa gilid ng bangketa, sumilip ang isang pamilyar na muka, si Ikoy. Si Ikoy, na noon ay nakatambay sa di kalayuan mula sa bangketa, ay kaswal lang na nakapingin sa lawa. Kabilang siya sa ilang mga batang palaboy na tila walang interes sa kapistahan. Pero nang marinig niya ang sigaw ni Amiel, biglang umikot ang kanyang ulo sa direksyon ng bangketa. Doon niya nakita ang gulong ng wheelchair ni Amiel na unti-unting dumudulas pababa, papunta sa maputik na gilid ng tubig. "Amiel!" sigaw ni Ikoy nang makita ang kaibigan sa gilid ng bangin. Hawak ang sarili sa lumang damo na hindi na kayang suportahan ang bigat ng wheelchair. Sa kanyang isip, walang oras para mag-isip ng plano o humingi ng tulong. Kailangan niyang kumilos. Walang ibang tutulong, bulong niya sa sarili habang mabilis na tumayo mula sa kanyang pwesto. Sa buong buhay ni Ikoy sa lansangan, sanay siya sa mabilis na desisyon. Alam niyang hindi siya magaling lumangoy, ngunit alam din niyang wala siyang ibang pagpipilian. Walang tao malapit sa gilid ng tubig, at kung maghihintay pa siya, baka tuluyan ang bumagsak si Amiel sa lawa. Kumilos siya ng mabilis. Tumakbo siya sa direksyon ni Amiel, binaybay ang madulas na damuhan habang ang mga tao'y nananatili sa gilid. Hindi pa rin makapagdesisyon kung ano ang gagawin. Nang marating niya ang gilid, nakita niyang bumaon na sa putik ang wheelchair ni Amiel at ang batay pilit na hawak ang balanse upang hindi tuluyang mahulog. "Hawak lang, Amiel! Narito ako!" sigaw ni Ikoy habang naghanap ng maaring panghila. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, pero kinapitan niya ang isang sirang stick na nakita niya sa tabi ng daan. Hinawakan niya ito ng mahigpit at humakbang sa madulas na bahagi ng bangketa. Patungo, pumalon siya sa putikan at nang maramdaman ang malamig na tubig sa kanyang mga paa, natanto niyang mas mapanganib ito kaysa sa kanyang inaasahan. Lumubog ang kanyang mga paa sa putik, halos hindi na niya maigalaw ang mga binti. Pero walang alinlangan, inabot niya ang kamay ni Amiel. "Hawak ka lang," utos niya habang hinuhugot ang bata mula sa maputik na gilid. "Hindi ko kaya," sigaw ni Amiel, umiiyak sa takot. "Meron kang kaya, kailangan mong kumapit." Malakas na tugon ni Ikoy, pilit na sinasaksakan ng lakas ang boses niya kahit hingal na. Sa kabila ng panginginig na mga braso ni Ikoy, hinila niya si Amiel mula sa pagkakalubok. Malapit na, kumapit ka." Nang maabot na niya ang katawan ni Amiel, ginamit niya ang stick bilang suporta upang maitulak ang sarili pataas.
Konti na lang, bulong niya sa sarili habang ramdam ang pagod at sakit ng bawat galaw. At sa wakas, naiangat niya si Amiel pabalik sa tuyong bahagi ng bangketa, malayo sa madulas na gilid. Humihingal na napaupo si Ikoy, nanginginig ang buong katawan. Pakiramdam niya'y parang nalunod din siya sa pagod. Hindi na niya alintana ang dumuduming damit o ang mga galos na nakuha sa putik. Ang mahalaga lang ay ligtas si Amiel. Salamat, mahina ngunit taus-pusong sabi ni Amiel. Hinahabol ang hininga habang hawak ang kamay ni Ikoy. Walang anuman, sagot ni Ikoy. Pero di nagtagal ay naramdaman niya ang pagkahilo. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata at napahiga siya sa damuhan. Hinimatay siya sa sobrang pagod. Pagkalipas ng ilang saglit, nagsimula nang magtipon ang mga tao sa paligid nila. May mga sumisigaw, may mga nagtuturo sa kanila, at may ilan pang tila gulat na gulat sa kanilang nakita. Yung palaboy, niligtas niya yung bata. Sigaw ng isang babae mula sa kumpulan. Tumawag kayo ng pulis. May sugat yata sila. Kumuha kayo ng doktor. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang ilang pulis. Ngunit sa halip na tulungan si Ikoy, agad nila itong hinarap na para bang may ginawang krimen. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba magnanakaw? Tanong ng isa sa mga pulis. Hindi, niligtas niya ako, sigaw ni Amiel. Pilit na isinisigaw ang boses niya upang marinig ng lahat. Niligtas niya ako. Napatingin ang mga pulis kay Amiel na noon ay hawak pa rin ang braso ni Ikoy kahit himatayin na ito. Wala siyang kasalanan. Dagdag ni Amiel, nagsusumamo sa mga tao na huwag husgahan si Ikoy. Sa wakas, tumigil ang mga pulis sa kanilang ginagawa. Lumapit sila sa dalawa, ngunit sa pagkakataong ito'y hindi na nila inaresto si Ikoy. Sa halip, tinulungan nila itong maiupo ng maayos habang hinihintay ang tulong medikal. Ang ginawa ni Amiel ay nagbigay liwanag sa sitwasyon. Ang palaboy na madalas tinuturing na masama ay siyang naging bayani sa araw na iyon. Habang patuloy na dumadami ang mga tao sa paligid, mahigpit na hinawakan ni Amiel ang braso ng pulis na kanina'y tinangkapang iaresto si Ikoy. Sa kanyang kabilaang palad, iningatan niyang hawak si Ikoy na ngayon umuungol sa paghina. Huwag niyo siyang sasaktan, sigaw ni Amiel. Nanginginig ang boses pero buo ang loob. Siya yang tumulong sa akin. Napatingin ang mga pulis sa bata, tila nagulat sa lakas ng paninindigan nito. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng nangyari, kaya pa nitong ipagtanggol ang isang palaboy na katulad ni Ikoy. Sinong nagsabi sa inyo na ginawa niyang masama? Siyang lumangoy para sagipin ako. Dagdag pa ni Amiel habang humihingal at bahagyang nakayuko mula sa pagod. Ang kanyang mga salita parang tinik na bumaon sa mga isip ng bawat nanonood. Isa-isang naglapitan ng mga tao, pinapakinggan ang bawat bigkas ni Amiel habang sinasabi niya kung paano nagbuwis ng lakas at buhay si Ikoy upang iligtas siya. Mula sa kumpulan ng mga tao, may nagsimulang magsipagtakbuhan palayo. Hindi sa takot kay Ikoy, kundi dahil may ilan sa kanila ang nakapansin kay Jolo, ang mayaman at mapanghusgang kabataang responsable sa pagtulak ng wheelchair ni Amiel. Si Jolo yun, di ba? Siya yung nagtulak. Bulong ng isang babae habang hawak ang balikat ng anak niyang nanood din ng kapistahan. Oo nga, siya nga, ang daming saksi. Sabat ng isa pa, sabay turo kay Jolo na noon ay papalayo na sa mga tao. Habang tumatagal, mas lumilinaw ang kwento. Ang lahat ng naroroon ay tila biglang napagtanto ang kabutihang ginawa ni Ikoy at ang karumihan ng nagawa ni Jolo. Nang marinig ito ni Jolo, hindi na siya nakapag-isip. Nagsimula siyang tumakbo, iniwan ang kanyang mga barkada. Ngunit sa likod ng bawat hakbang niya, may bulong ng mga tao at may mga matang nakatingin sa kanya. Habulin niyo siya! Sigaw ng isang lalaki mula sa gilid ng lawa. Ngunit mas pinili ng karamihan na magtuon ng pansin kay Amiel at Ikoy. Napansin nilang mas mahalagang tulungan ang dalawang ito kaysa habulin ang kabataang dati nilang pinupuri, ngunit ngayon napagtanto nilang puno ng kasamaan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Lorena. Hawak niya ang bote ng tubig na binili niya para kay Amiel. Ngunit nang makita ang kalagayan ng anak ay agad niyang ibinaba ang dala at tumakbo patungo sa kanya. Anak, sigaw niya habang yumuko at niyakot si Amiel ng mahigpit. Salamat sa Diyos, buhay ka.
Hinawakan ni Lorena ang mukha ng anak. Sinisipat ang bawat galos at mantsa ng putik sa katawan nito. "Maayos lang ako, Nay," sagot ni Amiel. Nginitian ang ina. "Ikoy ang tumulong sa akin." Napatingin si Lorena kay Ikoy na noon ay bahagyang nakasandal sa damuhan. Kitang-kita sa mukha nito ang labis na pagod, ngunit naroroon ding ang ngiti ng isang taong alam niyang may nagawa siyang tama. Hindi nagtagal, naging paksa ng maraming usapan sa buong San Mareno ang nangyari sa lawa noong araw ng kapistahan. Hindi lamang ito simpleng kwento ng aksidente at pagliligtas. Ang pangalan ni Ikoy, ang dating itinuturing na magnanakaw at palaboy, ay naging sentro ng diskusyon. Alam mo ba na si Ikoy pala ang sumagip kay Amiel, bulong ng isang tindera sa kanyang kapitbahay sa palengke? Talaga? Hindi ko inaasahan yon? Di ba siya yung madalas tinuturing na walang kwenta? Sagot ng isa pa. Pero kitang-kita ng lahat. Siya talaga ang tumulong. Napakabuti pala niya. Unti-unting nagbago ang imahe ni Ikoy sa mga mata ng mga tao. Ang kwento ng kanyang ginawa ay hindi na lamang usap-usapan sa bangketa. Isinulat ito sa lokal na dyaryo, inilathala sa mga poster ng munisipyo, at ginawang aral sa mga klase ng paaralan. Nagbuwis ng sariling buhay ang isang batang palaboy upang iligtas ang batang lumpo, nakasulat sa headline ng pahayagan sa San Mareno. Isang araw, dumating ang isang NGO na tumutulong sa mga batang lansangan. Nang malaman nila ang kwento ni Ikoy, agad siyang inimbitahan upang maging bahagi ng kanilang programa. "Maraming salamat sa ginawa mo, Ikoy," sabi ng isa sa mga representante ng NGO. "Gusto ka naming bigyan ng pagkakataong magkaroon ng maayos na tahanan at edukasyon." Hindi makapaniwala si Ikoy sa narinig. Ang dating buhay niya na puno ng gutom, takot at kawalan ng direksyon, ngayon ay tila nagbubukas ng bagong pintuan. "Talaga ho? Magagawa ko pa ba yon?" tanong niya, di maalis ang ngiti sa mukha. "Oo naman, Ikoy. Nararapat kang mabigyan ng bagong simula." Sa paglipas ng mga linggo, lalong lumalim ang kwento ng batang lumpo at palaboy na naging bayani. Lahat ng tao sa San Mareno, mula sa mga tsismosa hanggang sa mga lider ng komunidad, ay tila hindi makapag-usap nang hindi nababanggit ang nangyari sa lawa. Maging si Amiel ay naging inspirasyon. "Kung kaya kong makita ang kabutihan sa isang tao tulad ni Ikoy, siguro kaya rin ng lahat," sabi niya sa isa sa mga artikulo ng pahayagan. Ang kapistahan na dati puno ng aliw at musika ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Isang paalala na sa likod ng bawat pagsubok may bayani. Sa likod ng bawat ngiti at ng bawat tulong may kwentong kailangang marinig. Bagamat bumalot ng positibong usapan ang kabayanihan ni Ikoy, hindi pa rin maiiwasan ang realidad. Ang mga pulis, lalo na ang mga dating nakakita kay Ikoy sa mga kalye, ay nag-alinlangan sa kanyang intensyon. Isa sa mga pulis na unang dumating sa lawa noong araw ng kapistahan ay kilalang mahigpit at walang tiwala sa mga palaboy. "Alam ko tong batang to," sabi ng pulis sa kanyang mga kasama habang hawak ang isang folder na puno ng record mula sa barangay. "Ilang beses na tong nasangkot sa nakawan sa palengke. Hindi basta-basta mawawala ang kasong iyon. Ngunit tumutol ang ilang residente." "Paano mo naman masasabi yan?" tanong ng isa sa mga tindera na nandoon nang iligtas ni Ikoy si Amiel. "Hindi mo ba nakita ang ginawa niya? Sinugal niya ang buhay niya para sa batang yon. Hindi ibig sabihin noon, malilinis na ang lahat ng nagawa niya noon," sagot ng pulis. "Kailangan pa rin nating pag-aralan ang kaso." Sa kabila ng pagdidiin ng mga awtoridad, hindi bumitiw si Amiel. Sa loob ng mga linggong sumunod sa insidente, nakiusap siya sa kanyang ina na samahan siya sa tanggapan ng mayor. "Anak, sigurado ka ba dito?" tanong ni Lorena habang iniikot ang mga gulong ng wheelchair ni Amiel patungo sa munisipyo. "Opo, Nay. Hindi pwedeng hayaan ko lang silang tratuhin si Ikoy ng ganon," sagot ni Amiel. Ang tinig niya ay puno ng determinasyon. Nang makarating sa opisina ng mayor, iniharap nila ang kanilang panig. "Mayor, kayo na ang nakakita ng balita.
Alam niyo kung anong ginawa ni Ikoy para iligtas ako. Hindi siya magnanakaw, hindi siya masama. Sabi ni Amiel, pinipilit na gawing matatag ang kanyang boses. Napatingin ang mayor kay Amiel, tapos ay kay Lorena. Ang kanyang mga mata ay parang nag-isip ng malalim. May mga pulis na nagsabi sa akin na may record si Ikoy, sabi ng mayor. Pero sa dami ng naririnig kong kwento mula sa mga tao sa bayan, mukhang mas mabuti kung bigyan natin siya ng pagkakataon. Hindi po siya nagnakaw nitong mga buwan. Ako na po ang makakapagpatunay doon. Dagdag ng isang tindera na sinamahan si Amiel. Marami pa rin siyang nagawa noong nakaraan, pero lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, siya'y nagsisikap na magbago. Nakita ko mismo, hindi na siya tumatambay sa palengke para magnakaw. Dumadaan lang siya, bumibili ng tinapay kung meron siyang pera. Sabi pa ng isa, ang mamasalaysay ng mga residente ay naging matibay na batayan upang muling pag-isipan ng mga otoridad ang kaso laban kay Ikoy. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, tinawag si Jolo upang magbigay ng pahayag. Bagamat narinig ng marami ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya, nagawa ng pamilya ni Jolo na magbayad ng malaking halaga upang mapatahimik ang ilang saksi at maipakita sa opisyal na ulat na walang direktang ebidensya laban sa kanya. Hindi ko naman alam na may aksidente palang nangyari, sabi ni Jolo sa harap ng pulis at ng ilang miyembro ng barangay council. Wala akong kinalaman doon, ngunit sa likod ng bawat salitang kanyang binibitawan, alam niyang hindi niya mapapahinto ang usapan ng mga tao. Ang pamilya niya ay maimpluwensya, ngunit hindi nito tuluyang mabubura ang mga sulyap at bulong ng mga kapitbahay tuwing dumadaan siya. Siya talaga ang may gawa noon, bulong ng isa sa mga residente. Pero paano ba natin mapapahinto ang isang pamilyang mayaman sa bayan? Sa falaunan, napagtanto ng mga otoridad na wala silang sapat na ebidensya upang parusahan si Jolo. Ngunit sa kabilang banda, ang kabutihan ni Ikoy ay naging isang inspirasyon para sa karamihan. Sa huli, ang mayor mismo ang nagbigay ng desisyon. Sa aking opinyon, kung ang isang tao ay gumawa ng kabutihan sa harap ng panganib, nararapat siyang bigyan ng bagong simula. Hinihikayat ko ang lahat na suportahan ang desisyong ito. Sa desisyong iyon, pinawalang sala si Ikoy mula sa mga kasong nais pang isampa laban sa kanya. Sa halip, inimbitahan siya ng munisipyo na tumira pansamantala sa isang shelter na tumutulong sa mga batang lansangan. Makakahanap ka doon ng trabaho at edukasyon. Sana'y maging simula ito ng mas maganda pang buhay, sabi ng isang opisyal na sumalubong kay Ikoy sa shelter. Napaluha si Ikoy sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang dating simpleng buhay lansangan ay mauuwi sa ganitong klaseng pagbabago. Habang tinitingnan ang mga bagong kakilala sa shelter, naramdaman niyang may pag-asa pa pala. Sa likod ng mga paratang, sa kabila ng mga akusasyon at rekord na hindi maalis, naroroon ang pagkakataong bumangon at magsimula muli. At mula sa araw na iyon, nanatili sa kwento ng San Mareno ang pangalan ni Ikoy. Hindi na bilang isang batang lansangan, kundi bilang isang bayani. Matapos mangalaya mula sa mga maling paratang at matanggap sa shelter, nagkaroon si Ikoy ng pagkakataong muling buuin ang sarili niyang buhay. Ang shelter, na pinapatakbo ng dating madre na si Sister Albina, ay tahimik ngunit puno ng pag-asa. Maligayang pagdating Ikoy, bati ni Sister Albina nang dumating siya sa pintuan ng maliit ngunit maayos na gusali. Alam kong hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo. Dito, gusto naming matulungan kang makapagsimula ulit. Hindi makapagsalita si Ikoy, ngunit naramdaman niya ang taos-pusong pagtanggap. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapahimikan. Ang klase ng katahimikang hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kaligtasan. Sa shelter, tinuruan si Ikoy ng mga bagay na noon ay hindi niya nakayanan dahil sa kanyang buhay sa kalye. Alam mo bang hindi lang pagkain ang maibibigay namin dito? Sabi ni Sister Albina isang umaga habang inaalalayan siyang magsimula sa klase ng basic reading. Gusto naming makita mo ang halaga ng kaalaman, ang kapangyarihan ng mga salita,
at ang kakayahang bumuo ng mas magandang kinabukasan. Sa bawat araw, natutunan ni Ikoy ang tamang asal at basic arithmetic. Natutunan niyang magbasa ng simpleng mga salita at magbilang ng numero ng tama. Ang mga bagay na dati tila imposible para sa kanya ay unti-unting naging normal. Hindi ko akalain, kaya ko pala to, bulong ni Ikoy minsan, habang hinuhulma ang kanyang pangalan gamit ang lapis sa papel. Lahat ng tao ay may kakayahang matuto, basta bibigyan ng pagkakataon. Sagot ni Sister Albina, gumingiti habang pinagmamasdan ang mga batang tulad ni Ikoy na nagsisikap magbago. Hindi na po all ang komunikasyon ni Ikoy kay Amiel. Tuwing may pagkakataon, bumibisita si Amiel gamit ang kanyang bagong electric wheelchair. Dinalhan siya nito ng mga kwaderno at mga lapis. Binahagi ang mga bagong guhit na kanyang ginagawa. Ikoy, ingnan mo itong drawing na to. Sabi ni Amiel habang ipinapakita ang isang larawang naglalarawan ng isang bangka sa gitna ng lawa. Ang galing mo talaga, Amiel. Sagot ni Ikoy, umanga sa detalye ng mga alon at ulap na nakalarawan sa papel. Hindi lang ako ang may galing. Alam mo, pwede mo ring subukan ng sining, mungkahi ni Amiel. Masaya ang magguhit pero sa palagay ko, mas magaling ka sa ibang paraan. Paano mo naman nasabi yun? Tanong ni Ikoy, bahagwang nagtaka. May nakilala ako, isa siyang art mentor, si Mr. Silvestre. Palagi niyang sinasabi na ang sining, maraming anyo. Hindi lang ito tungkol sa pagguhit. Pwede itong maging ukit, kahoy, kahit ano. Sa tingin ko, magugustuhan mo siya. Dahil sa mungkahi ni Amiel, pumayag si Ikoy na makilala si Mr. Silvestre. Sa una nilang pagkikita, sinuri ni Mr. Silvestre ang mga kamay ni Ikoy, ang galaw ng mga daliri nito at ang likas nitong pagiging mapanlikha kahit sa simpleng paghawak ng lapis o stick. May potensyal ka, Ikoy, sabi ni Mr. Silvestre matapos ang ilang minuto ng pagsusuri. Talaga ho? Tanong ni Ikoy, hindi mga paniwala na may nakakita ng halaga sa kanyang kakayahan. Ang ukit sa kahoy ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito'y tungkol sa disiplina at imahinasyon. Sa tingin ko, nasa iyo ang mga iyon. Sa bawat sesyon nila natutunan ni Ikoy ang tamang paghawak ng wood carving tools, ang pagkilala sa iba't ibang uri ng kahoy at ang tamang paghulma ng mga linya at detalye. Kapag naramdaman mong parang sumusuko ka na, huminga ka lang ng malalim at tingnan mo ulit ang piraso ng kahoy. Ito'y parang buhay. Minsan mahirap. Pero kapag tama ang approach mo, magiging maganda ang resulta. Sabi ni Mr. Silvestre habang tinutulungan si Ikoy sa kanyang unang ukit. Parang ikaw din, Ikoy. Dagdag niya. Isang piraso ng kahoy na maraming butas at lamat pero kapag inukit ng maayos, magiging obra maestra. Dahil sa suporta ni Amiel at gabay ni Mr. Silvestre, unti-unting nahasa si Ikoy sa wood carving. Nagsimula siya sa simpleng mga figurin. Isang maliit na bangka, isang ibon na tila lilipad, at mga bulaklak na parang tunay. Ano sa tingin mo, Amiel? Tanong ni Ikoy minsan. Hawak ang isang figurang inuukit niya ng 3 linggo. Napakaganda, Ikoy, sagot ni Amiel. Bakas sa mukha ang paghangang hindi niya maitago. Basta't ipagpatuloy mo yan, malayo ang mararating mo. Habang lumilipas ang mga araw, nakita ni Ikoy na may mas malalim na layunin ang kanyang ginagawa. Hindi lamang siya gumagawa ng mga bagay mula sa kahoy. Gumagawa rin siya ng panibagong buhay para sa sarili. Ang bawat ukit, bawat linya at bawat liko ng kahoy ay tilang isang paalala na may posibilidad na magbago ang tao basta't mabibigyan ng tamang pagkakataon at gabay. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Amiel, ang kanyang unang inspirasyon. Sa kanilang pagkakaibigan, natutunan nila na ang lakas ng loob at kabutihan ng puso ay sapat upang baguhin ang takbo ng buhay. Isang ukit sa kahoy ng pagkakataon. Makalipas ang 1 taon mula nang maganap ang insidente sa lawa, bumalik si Amiel sa puok na dati puno ng panganib at masasakit na alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago na ang lahat. Ang lawa na dating may madulas na damuhan sa gilid ay mayroon ng matibay na harang at konkretong bangketa. Hindi na ito basta-bastang mapupuntahan ng sinuman ng walang gabay, lalo na ng mga may kapansanan. Ang paglalagay ng harang ay isa sa mga proyekto ng Barangay Council na isinulong kasunod ng nangyari kay Amiel.
Napakalaki ng pagbabago dito, sabi ni Amiel habang hinahayaan ang kanyang electric wheelchair na dahan-dahang pumasok sa puok. Kasama niya si Ikoy na ngayoy may dalang isang malaking kahon ng kanilang mga nilikhang sining. Ang laki nga, Amiel. Tignan mo. Sabi ni Ikoy habang nakatingin sa bagong gawaing art installation sa gilid ng lawa. May mga sign na sila para sa mga may kapansanan. Hindi na kasing hirap ng dati. Mumiti si Amiel. Pakiramdam niya'y parang binuksan muli ang pintuan ng lawa sa kanya. Sa kabila ng dati nitong naging dahilan ng takot, ngayon ito'y naging isang lugar ng pag-asa. Habang papalapit sila sa isang maliit na entablado na itinayo sa tabi ng lawa, napansin ni Amiel ang pagdami ng tao. Nakatayo roon ang mga miyembro ng barangay council, ang ilan sa mga pulis at ilang residente ng San Mareno. Tila isa itong pagdiriwang na puno ng pananabik. Amiel, nandito na sila, bulong ni Ikoy. Salamat Ikoy, sagot ni Amiel habang inihahanda ang sarili para magsalita. Sa harap ng barangay council at ng mga tao, nagsimulang magsalita si Amiel. Sa umpisa, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman niyang nagiging mas matibay ang kanyang loob. Ang lawa na ito ay naging bahagi ng buhay ko, sumula niya. Noong una, tanging tanawin lang ito na pinapangarap kong marating. Ngunit nangyari ang isang aksidente na halos magpabago ng lahat. Tahimik ang mga tao habang nagsasalita si Amiel. Ang ilan sa kanila, lalo na ang mga kilala siyang bata pa lamang, ay nagbabalik tanaw sa mga araw na mas madalas siyang pagtawanan kaysa tulungan. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ko ang kahalagahan ng suporta ng isang komunidad. Patuloy ni Amiel. Ngayon, mas ligtas na ang lawa. Hindi lang para sa mga katulad ko, kundi para sa lahat. Sana'y magpatuloy pa tayo sa paggawa ng mga hakbang na nagbibigay daan para maging accessible ang ating lugar sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nakangiti si Amiel habang bumalik sa tabi ni Ikoy. Ang galing mo, Amiel, bulong ni Ikoy. Salamat, Ikoy. Pero hindi lang ako ang dahilan kung bakit nagbago ang lahat. Malaki rin ang naging bahagi mo, sagot ni Amiel. Hindi naman. Ikaw ang tunay na inspirasyon, sagot ni Ikoy habang binubuksan ang kahon ng kanilang mga gawa. Sa pagkakataong iyon, inabot ng isa sa mga opisyal ng barangay ang mikropono at muling nagsalita. Gusto rin naming kilalaning ang kontribusyon ng isa sa aping mga kababayan, sabi ng opisyal. Siya ang nagsakripisyo upang iligtas ang ating kababayan noong panahon ng kapistahan. Bilang pagkilala sa kanyang kabutihan, nais naming bigyan ng Community Hero Certificate si Ikoy. Nagulat si Ikoy, sabay lingon kay Amiel. Ikoy, ito'y para sa iyo, dagdag ng opisyal. Lakad na Ikoy, sabi ni Amiel. Bahagyang nagtulak sa kanya papunta sa harap. Walang masabi si Ikoy habang tinatanggap ang certificate mula sa opisyal. Ang palakpakan ng mga tao, ang mga ngiting nakapaligid sa kanya, lahat ng ito tila hindi pa rin makatotohanan para sa kanya. Mula sa isang batang itinuturing na walang kwenta, ngayon naririto siya, kinikilala ng bayan bilang isang bayani. Pagkatapos ng seremonya, nanatili sila ni Amiel sa gilid ng lawa. Hinugot ni Ikoy mula sa kahon ang ilang mga likhang sining na ginawa nila ni Amiel. Isang maliit na bangka na inukit mula sa kahoy, ilang mga painting ng kalikasan at isang figuring ng ibon na tila lilipad. Inilagay nila ito sa isang mesa sa tabi ng entablado bilang alay sa lawa at sa kalikasan. Parang bumalik tayo sa simula, pero mas maganda na ngayon, sabi ni Ikoy habang inilalagay ang huling figurin. Hindi lang para ang Ikoy, nagbago na talaga, sagot ni Amiel. At lahat ng ito, posible dahil hindi tayo sumuko. Sa huling bahagi ng araw, bago sila umalis sa lawa, naglabas si Amiel ng isang papel na bangka. Ipinakita niya ito kay Ikoy. Ano yan? Tanong ni Ikoy. Alay natin sa lawa, sagot ni Amiel. Meron tong mensahe. Binasa ni Ikoy ang nakasulat sa bangka. Huwag mawalan ng pag-asa. Sige, palutangon natin, sabi ni Ikoy.
at inabot ang bangka mula kay Amiel. Sabay nilang pinakawalan ang papel na bangka sa tubig. Sa ilalim ng nagliliwanag na langit ng dapit hapon, pinanood nilang dalawa ang bangka habang ito'y dahan-dahang inaanod ng mahinang agos. Sa kanilang mga puso, alam nilang hindi lamang ito isang simpleng ritual. Ito'y isang paalala na sa kabila ng lahat ng paghihirap, sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, may pag-asa pa rin. Palaging may pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, si Ikoy ay nagsimula ng magtrabaho bilang apprentice kay Mang Dado, isang furniture craftsman sa bayan. Si Mang Dado ay kilalang magaling sa paggawa ng mga mesa, upuan at cabinet. Maraming negosyo sa paligid ang umaasa sa kanyang husay at may ilang tagalungsod pa na pumupunta para magpagawa ng espesyal na furniture. Anong alam mo sa kahoy, bata? Tanong ni Mang Dado nung unang araw ni Ikoy sa kanyang maliit na workshop. Marunong na po ako ng kaunti sa ukit. Sagot ni Ikoy, medyo nahihiya ngunit determinado. Ukitan mo nga itong piraso. Utos ni Mang Dado, iniabot ang isang lumang troso. Tahimik na kinuha ni Ikoy ang isang maliit na carving knife at sinimulang mag-ukit ng simpleng pattern. Hindi ito masyadong detalyado, pero maayos at pantay ang bawat linya. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinalik niya ito kay Mang Dado. Tama, pwede na, sabi ng matanda habang sinisilip ang ukit. Pero dito, hindi lang pag-ukit ang matututunan mo. Ituturo ko sa iyo kung paano magpakinis, magtabas at mag-assemble ng tamang furniture. Kung papasa ka sa akin, magagawa mo ng magsarili balang araw. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Ikoy. Bawat araw, nagtatrabaho siya mula umaga hanggang hapon. Nagpapanday ng kahoy, nagpapakinis ng ibabaw ng mesa, at natutong gumamit ng iba't ibang kasangkapan. Hindi lamang ang kanyang husay sa wood carving ang lumago. Natutunan din niya ang disiplina at tiyaga. Alam mo, Ikoy, sabi ni Mang Dado isang gabi matapos nilang maglinis ng shop. Ang kahoy parang tao rin. Sa una, magaspang, puno ng buhol, parang walang pag-asa. Pero kapag sinikap mong kiskisin, hubugin at pakinisin, lumalabas ang natural na ganda. Ganon ka rin, pinipino mo ang sarili mo sa bawat araw na dumadaan. Salamat po, Mang Dado. Kung hindi dahil sa pagkakataon nyo, baka nasa lansangan pa rin ako ngayon, tugon ni Ikoy. Habang si Ikoy ay abala sa kanyang apprenticeship, si Amiel naman ay patuloy na nagiging tanyag sa larangan ng digital art. Hindi lamang siya nagiging maalam sa paglikha gamit ang tradisyonal na pensil at brush. Natutunan na rin niyang gumamit ng tablet at computer upang lumikha ng mga digital paintings. Amiel, tingnan mo itong imbitasyon, sabi ni Lorena. Inabot sa kanya ang isang sulat mula sa isang art foundation. Pagbukas ni Amiel ng sobre, binasa niya ang nakalagay. Congratulations! You have been selected to receive a scholarship from the Global Artists Foundation for Digital Arts. This grant will cover your tuition and equipment needs for the next 2 years. Napaluha si Lorena sa tuwa habang mahigpit na niyakap ang anak. Anak, ang galing mo talaga. Sabi ko na nga ba malayo ang mararating mo? Mukhang totoo nga, Nay, sagot ni Amiel. Halos di pa rin nakapaniwala. Sa waas, makakapag-focus na ako sa art ko. Ngunit sa kabila ng mga busy na araw nilang dalawa, hindi kailanman nawala ang komunikasyon ni Ikoy at Amiel. Kapag weekend, nagkikita sina sa bahay ni Mang Dado, kung saan minsan ay tumutulong si Amiel na magdiseno ng bagong pattern para sa furniture. Sa mga oras na iyon, ila parang magkapatid ang dalawa. Ikoy, tingnan mo to, sabi ni Amiel habang ipinapakita ang isang bagong disenyo para sa isang side table. Pwedeng itong pattern na to ang gamitin mo para sa project mo kay Mang Dado. Ganda nito, Amiel, sagot ni Ikoy habang tinititigan ang linya ng disenyo. Ang dami mo na talagang natutunan. Ganun din naman ikaw. Dati hindi mo alam paano maglagari. Ngayon gumagawa ka na ng buong mesa. Tumawa si Ikoy. Nagpapasalamat nga ako kay Mang Dado. At sa'yo rin, Amiel. Kung hindi mo ako tinulungan dati, baka wala pa rin akong direksyon. Ngunit hindi lahat ay may ganitong kaligayang kwento. Si Jolo,
ang dating naghari-harian sa kanilang bayan ay dumanas ng kabaligtaran. Sa kagustuhan niyang mapanatili ang kanyang masamang gawi, nahuli siya ng pulisya sa isang operasyon laban sa droga. "Wala ka ng takas, Jolo," sabi ng pulis na humuli sa kanya. "Huwag niyo kong ikulong," sigaw ni Jolo. Pero wala na siyang nagawa. Sa isang iglap, ang dating maimpluwensyang pamilya ni Jolo ay nagkagulo. Ang yaman at impluwensya nila ay hindi na sapat upang pagtakpan ang krimen ni Jolo. Nabalitaan ng buong San Mareno ang pagbagsak ng pamilya at walang sinuman ang lubos na naawa. Para sa karamihan, ito'y katarungan. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng shop ni Mang Dado, tinanong ni Amiel si Ikoy ng isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Saglit na natigilan si Ikoy at saka ngumiti. "Kasi ako rin noon nalunod." Hindi na nag-usisa pa si Amiel. Sa simpleng sagot na yun, naintindihan niya ang lahat. Nauunawaan niya na ang bawat hakbang na ginawa ni Ikoy ay hindi lamang upang mailigtas siya, kundi upang mailigtas din ang kanyang sariling pagkatao. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanilang dalawa na ang kanilang pagkakaibigan ay higit pa sa simpleng ugnayan. Sa gitna ng hirap at pagsubok, sa kabila ng paghusga ng mundo, nahanap nila ang isa't isa. Ang kanilang samahan ay naging patunay na may pag-asa para sa lahat. Anuman ang kanilang nakaraan, may puwang para sa pagbabago at tagumpay. Mahalipas ang maraming taon ng pag-aaral, pagsasanay at walang sawang pagsisikap, tuluyang nakuha ni Amiel ang nararapat niyang tagumpay. Ngayong siya ay 20 anyos, kinikilala na siya bilang isa sa mga pinapakahimak na mouth painter sa buong rehiyon. Ang kanyang mamalikha na nagtatampok ng mga masisiglang tanawin, emosyonal na portrait at makapangyarihang mensahe ng pag-asa ay nagbigay inspirasyon sa libu-libong tao. "Amiel, paano mo nagagawa ang lahat ng ito?" Tanong ng isang batang estudyante na pumunta sa isa sa kanyang mga eksibit sa Maynila. "Ginagamit ko ang ngiti bilang aking lakas at ang bawat stroke ng brush ay isang paalala na kahit anong mangyari, kaya nating bumangon," sagot ni Amiel habang maingat niyang ipinapakita kung paano siya gumuguhit gamit ang bibig. Hindi lamang sa Pilipinas napansin ang kanyang talento. Nagkaroon din siya ng pagkakataong mag-exhibit ng kanyang mga obra sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. "Maligayang pagdating, Amiel," bati ng isang curator sa isang galeriya sa Bangkok. "Napakaganda ng iyong mga gawa. Napakaraming natutuwa na makakita ng ganitong klaseng talento mula sa isang Pilipino." "Salamat po," sagot ni Amiel. Ngumingiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga painting na nakasabit sa mga puting pader ng galeriya. Sa bawat exhibit na dinaluhan niya, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga talumpati na ang sining ay hindi lamang tungkol sa kagandahan. Ito ay tungkol sa lakas ng loob, pagbangon at pagbibigay inspirasyon sa iba. "Ang sining ko ay nagsimula bilang simpleng paraan ng pagpapahayag ng sarili. Pero ngayon, ito'y naging isang paraan upang maipakita na ang kapansanan ay hindi kailanmang hadlang sa pagtulong at paggawa ng kabutihan." Sa kabilang banda, si Ikoy naman ay hindi rin nagpapahuli. Matapos ang kanyang pag-aaral ng wood carving, ginamit niya ang natutunan upang magtayo ng isang maliit na woodshop. Ang layunin ng woodshop ay hindi lamang magbenta ng mga magagandang gawaing kahoy, kundi magbigay rin ng pagkakataon sa mga batang palaboy na matutong mag-ukit at magkaroon ng hanap buhay. "Halika, dito tayo mag-uumpisa," sabi ni Ikoy sa isang batang lansangan na kinuha niyang apprentice. "Kuya Ikoy, di ba mahirap to?" tanong ng bata habang hawak ang isang kahoy na may marka ng lapis. "Sa simula, oo," sagot ni Ikoy. "Pero kapag natutunan mo na kung paano ito gawin, makikita mo na kayang-kaya pala. Hindi ka lang gagawa ng furniture. Gumagawa ka ng kinabukasan para sa sarili mo." Ang bawat bata na pumasok sa woodshop ni Ikoy ay natutong magpanday, mag-ukit at magbigay halaga sa bawat piraso ng kahoy na kanilang hinahawakan. Mula sa mga dating pakalagkalat sa lansangan, unti-unti nilang natutunan
ang halaga ng tiyaga at disiplina. Dahil sa kanilang tagumpay at hindi matatawarang dedikasyon, sila ni Amiel ay inimbitahan upang maging guest speaker sa isang Disability Awareness Summit sa Maynila. "Gusto naming marinig ang kwento ninyo," sabi ng organizer nang dumalaw sila sa kanilang opisina. "Kung paano ninyo nalampasan ang mga pagsubok at naging inspirasyon para sa marami." "Opo, ikukwento namin ang lahat ng aming pinagdaanan," sagot ni Amiel. Nang dumating ang araw ng summit, napuno ang bulwagan ng mga tao. Mga estudyante, guro, magulang, at iba't ibang mga individual na nais makakuha ng inspirasyon. Nang magsimula ng magsalita si Amiel, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. "Alam kong mahirap ang buhay kapag ikaw ay may kapansanan," simula niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng lakas. Pero hindi ito kailanman dapat maging dahilan upang tumigil tayo sa paggawa ng mabuti. Hindi ito dapat hadlang para tulungan ang iba. Lahat tayo ay may kakayahang magbigay, magbahagi at mag-inspire ng pagbabago. Nang tumayo si Ikoy upang magbahagi, maingat niyang inalala ang kanyang buhay sa lansangan at kung paano nabago ng isang simpleng akto ng kabutihan ang kanyang landas. "Hindi ko akalaing darating ako dito," sabi ni Ikoy. "Noon, iniisip ko, wala na akong pag-asa. Pero may taong naniwala sa akin. May taong nagpakita ng kabutihan at nagbigay ng pagkakataon." Natigilan siya sandali bago magpatuloy. "At dahil doon, natutunan kong bumalik at tumulong sa iba. Kaya't ang nais kong iwanan sa inyo ay ito. Hindi mahalaga kung saan ka nagmula. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa bawat araw na binibigay sa'yo." Sa pagtatapos ng summit, nagbigay ng masigabong palakpakan ng lahat. Ang kwento ni na Amiel at Ikoy ay hindi lamang kwento ng tagumpay. Ito'y kwento ng pagkakaibigan, pagbangon mula sa kahirapan, at walang sawang pag-asa sa kabutihan ng tao. Sa pinakatuktok ng bagong community center ng San Mareno, nakasabit ang isang larawan na naglalarawan ng dalawang batang may simpleng layunin, ang magkasama sa kabila ng lahat ng unos. Isang batang nakaupo sa wheelchair, nakaniti sa kamera, at isang batang palaboy na payakap sa kanya. Bakas sa mukha ang damdaming nag-ugat sa samahan ng dalawa. Ang mga taong pumapasok sa community center ay laging humihinto sa harap ng larawang iyon. Napakaganda ng mensaheng dala ng larawan. Wika ng isang guro na nagdala ng kanyang klase sa gusali. Tignan ninyo ang nakasulat sa ibaba. Bumasa ang isa sa mga estudyante. "Walang maliit na bayani sa mata ng tunay na pagkakaibigan." Sa simpleng frame na iyon, nadarama ng bawat nakakita ang kwento ng dalawang tao na tila itinapon ng kapalaran, ngunit natutong bumangon sa tulong ng isa't isa. "Ito ang larawan ng pag-asa," dagdag ng guro, pinalakpakan ng kanyang mga estudyante. Isang paalala na hindi tayo kailanman dapat sumuko. Tuwing pista ng San Mareno, naging tradisyon na ang Araw ng Pag-asa, isang espesyal na araw kung kailan ginugunita ang pangyayaring nagbukas ng puso ng bayan. Mula sa musika at sayaw, ang selebrasyon ay laging may bahaging nagbibigay pugay sa kwento ni na Amiel at Ikoy. Mga kababayan, simula ng punong barangay sa taunang talumpati, sariway natin ang kwento ni na Amiel at Ikoy. Ang kanilang samahan, ang kanilang kabayanihan ay isang patunay na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Napuno ng masigabong palakpakan ng plaza, habang ang mga tao'y nagtipon upang muling ipaalala sa sarili ang halaga ng pagkakaibigan at malasakit. Sa mga sulok ng plaza, makikita ang mga bata't matatanda, hawak ang kanilang mga papel na bangka. Isa-isa nilang pinapakawalan ang mga bangka sa tubig. Bawat isa'y may nakasulat na mensahe ng pag-asa. "Para sa mga nangangarap," sabi ng isa. "Para sa mga bumabangon," dagdag ng iba. Ang mga bangkang ito, habang inaanod ng mahinang agos ng lawa, ay tila dalangin na ipinapaabot sa lahat ng sulok ng bayan. Habang abala ang marami sa pagdiriwang, si Lorena naman ay nakaupo sa gilid ng entablado, pinagmamasdan ng mga tao
habang iniinom ang tasa ng kape. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang anak na masayang nakikipag-usap sa ibang mga batang dumalo. Sa tabi niya ay si Ikoy, tahimik ngunit halata sa mukha ang kaligayahan. Hindi ko akalaing daraping ang araw na ganito ang mangyayari, wika ni Lorena, nakatingin kay Ikoy. Salamat po, Nay. Sagot ni Ikoy, medyo nahihiya. Alam mo, Ikoy, sabi ni Lorena, habang iniabot ang kamay at bahagyang tinapik ang kanyang balikat, hindi lang ako nanay ni Amiel, isa ka na ring anak para sa akin. Napatingin si Ikoy kay Lorena at sa unang pagkakataon, napaluha siya. Salamat po, mahinang sagot niya. Ngunit sa simpleng pahayag na yon, ay ramdam ang lahat ng damdaming hindi na niya kayang ipaliwanag. Pagkatapos ng buong araw ng kasiyahan, ang lawa ay tahimik na muli. Sa dapit hapon, habang naglalaho na ang sikat ng araw sa likod ng mga bundok, si Amiel at Ikoy ay naupo sa isang lumang bangkot sa gilid ng lawa. Sa kanilang harapan, ang tubig ay banayad, mistulan sa lamin na nagpapakita ng refleksyon ng kalangitan. At ng dalawang taong minsan nang nawalan ng pag-asa. Ang tahimik na ngayon dito, sabi ni Amiel, tinititigan ang alon na halos hindi gumagalaw. Oo, tugon ni Ikoy, nakangiti habang pinapanood ang paminsan-minsang paglipad ng mga ibon sa itaas. Alam mo, Ikoy, sabi ni Amiel, huminga ng malalim bago magpatuloy. Hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Minsan akala ko hanggang doon na lang ako sa gilid ng bintana, hanggang tingin na lang sa lawa. Pero ngayon, tumigil siya sandali, itinuro ang malayo. Ngayon nandito na ako, nandito tayo. Ngumiti si Ikoy at tumango. Nandito tayo at hindi na tayo mag-iisa. Sa tubig, malinaw ang refleksyon nilang dalawa. Ang batang limpo na minsang inakala ng lahat na walang magagawa at ang dating palaboy na akala ng iba'y hindi magbabago. Dalawang aninong minsang itinapon ng mundo, ngunit ngayoy liwanag sa gitna ng komunidad. Tahimik lang silang nanatili roon. Pinapakinggan ng alon at hinayaan ng gabi na tahimik na yakapin sila. Sa huling sulyap sa refleksyon ng lawa, alam nila, sila ang patunay na kahit ang pinakamadilim na kwento ay may liwanag na naghihintay sa dulo.